Pinaniwalaan ko for the longest time na bobo talaga ako. Ang sinasabi ng tatay ko is, wala ka namang mararating sa buhay. Patayin na lang kaya kita. Paano mo na-overcome yung pain na yun? Kung mahina ka, kapalan mo na mukha mo. Sipagan mo na. Tama. Baka sakaling may makuha kang resulta. And then, na-open ako sa isang network marketing. Doon ako nagkaroon ng hope and pag-asa. Nag-100,000 ako or more. Linggo-linggo yun. Nung kumikita ka na, ano nang sinabi ng tatay? Yun ang pinakamaganda. Nung nagparada ako ng sasakyan, gusto mo, basagin ko yung salamin ng kotse mo. Ang yabang-yabang mo, may sasakyan ka na. Kaya naging follower ako ng isang Chinkitan. It's all because ang dami mong kinita pero walang natira sa'yo. From nothing to something, from something to nothing. Ginawa ko noon, nag-apply ako trabaho. Trabaho ko as call center agent. Si Boss RDR, nag-call center agent. Oo, sa One San Miguel Building Data Track. After 2 years, ano nangyari? Nagtinda ako ng tapsilugan, nalugi. Nagtinda ako ng scramble, nalugi. Nag-buy and sell ako ng motor, nalugi na naman. Huh? Bobo talaga siguro nga ako. So, talagang hindi para sa akin ang pagninegosyo. Yun ang naisip ko talaga dati. Ngayon, nagtuturo ka ng pagnenegosyo. Siyempre, sabihin ng tao, ba't ako makikinig sa isang tao na wala namang napatunayan? Yes. Because hindi naman dun huminto ang buhay ko eh. Nangangarap ka bang magkaroon ng sarili mo negosyo at darating ang panahon, wala ka nang poproblemahin pagdating sa inyong babayarin, sa iyong kinabukasan at makakatulong ka na rin sa iyong pamilya? Kung yan ang ninanais mo, itong episode ang kailangan nyong subaybayan. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, grabe. Isang malaking karangalan na tayo po ay makakapanayam natin ang isang, kung pinag-uusapan natin ang pambansang wealth coach, meron din pong pambansang business coach. Ito ay hinahangaan na po ng milyong-milyong pong mga taga-subaybay. At the same time, para sa mga tao talagang nangangarap na magkaroon ng negosyo. Kaya huwag na natin patagalin. Matuto tayo at syempre, alamin natin kung paano magsimula ang isang boss RDR na si Raymond Doles Reyes. Palakpakan! Ayan, thank you so much, Coach. It's a privilege to be interviewed by one and only Coach Boss Chinkitan. Ayan. Parang nabaliktad eh. Dati si Boss RDR nandito, ngayon ako naman po ang nanghihiram ng kanyang trono. Alam mo, Boss RDR, actually nung unang pumasok ka sa radar ko, sabi ko, grabe tong taong ito. Yung pag nagsasalita, may sense. Yes. And then, direct na direct din. Sabi ko, talagang malalim ang pangunawa. Gusto namin malaman, saan ba talaga nagsimula si Boss RDR? Ako po ay, fortunately, anak ng may kayang pamilya. So, bata pa lang kami, ang nakita ko na kagad sa mga magulang ko, ang ginagawa nila is business. Nagtitinda sila ng itlog sa palengke. Habang lumalaki, dahil nakagisnan ko, napapanood ko, nakikita ko, negosyo yung ginagawa nila. So somehow, although indirectly, para akong na-trained na parang gusto kong maging negosyante balang araw. So, kailan ka na-expose na ikaw mismo ang nagbenta? Nung high school ako, naalala ko, kapag iba't ibang mga subjects yung tinuturo, hindi ako interesado, palabag sa akin ako sa eskwelahan. Pero kapag may project, example, magtitinda, magbebenta, doon interesado ako, active ako. Nagbebenta ako dati ng CD. Ayan, yung mga cruisin, yan, yung mga cruisin, 1, 2, 3, 4. Meron pa eh, basta yung mga lumalabas na CD dati, yun yung tinitinda ko sa mga classmate ko. Mga magkano kinikita mo noon nung nag-umpisa ka? Siguro kumikita ako noon ng mga 300, 400 pesos. So, ang may kasabihan nga, kung unang binenta mo, ay hindi mo talaga makakalimutan eh. Oh, it's very memorable. Ako naman, naging negosyante ako, I do believe. Nung bandang I think kindergarten. Oh, bata. Lahat kami, pinagtayo kami ng booth na magbebenta. Yung sa akin, prutas. May mga iba pagkain. Tapos may play money na binabayad sa amin. At kung sino may pinakamarami, pwede mong ipalit ng laruan. Ako yung pinakamarami na nabenta. Oo. So, hindi ko makalimutan yun. Kaya ever since yung exposure. Kindergarten to, Coach, ha? Oo. Ay, ano ba nauna? Nursery or kindergarten? Nursery una, tapos kindergarten. Kindergarten. Yun. Hindi ko na makalimutan yun. Kaya nga tumatak na sa kaisipan ko na talagang gusto ko na talagang maging negosyante. Pero ito nga, syempre, na sinabi mo na hindi naman, yung kahirapan, hindi mo masyadong naranasan. Pero, nung bata ako, Coach, hindi. Pero nung medyo umidad ako, naranasan ko talagang yung maging mahirap. Oo. Naranasan ko yun. Hindi, pero bago tayo pumunta doon, syempre, ang kahirapan kasi hindi lang naman sa financial eh. Ang kahirapan din, mayroong pagdating sa iba, yung mental. Yeah.
Emotional. Yeah. Kung may babalik kita nung bata ka pa, ano hindi mo makalimutan na pangyayari sa buhay mo na nahirapan ka? Siyempre, nung grade 3 ako, bumagsak ako eh. So, repeater ako. Tapos, ang pinaka hindi ko makakalimutan doon, pinalo ko ng tatay ko, ng kahoy. Oo. Unfortunately, yung kahoy na pinampalo sa akin, hindi niya napansin, may pako Sa dulo. sa dulo. So, bumaon yung pako doon sa puwet ko. Hindi lang isang beses, paulit-ulit niya ako pinalo. So, sugatan ako. Para sa akin, traumatic yun bilang bata. Iba kasi ang disiplina ng tatay ko na na-appreciate ko siya ngayon. Ang disiplina ng tatay ko dati, parang pag nagkamali ka talagang bubugbukin ka. Papaluin ka talaga. Ngayon, ang tawag doon, child abuse. Tama. Dati ang tawag doon, disiplina. May isa pang pangyayari na pinalo kami na ang sinasabi ng tatay ko is, wala ka namang mararating sa buhay. Wow. Ganon. Patay na lang kaya kita. Ganon yung lingwahe. Habang lumalaki, very tough yung environment na kinalakihan ko. And yet, na-appreciate ko siya sa ngayon. Dati hindi ko naiintindihan yun. Kaya punong-puno ko ng galit at puot. Pero ngayon na nandito na ako sa sitwasyon na, nare-realize ko, buti na lang ginanon ako ng tatay ko. Kasi kung hindi ako ginanon, mawawalan ako ng disiplina sa sarili. Baka naligaw ako sa buhay, baka kung ano-ano yung pinaggagawa. Ano yung naging impact sa iyo bilang isang tao? Yeah, ang naging impact sa akin nun, syempre, bang lumalaki ka, na mababa ang self-esteem mo. Dahil pinaniwalaan mo sa sarili mo for how many years na wala kang mararating sa buhay. Pinaniwalaan mo sa sarili mo na bobo ka. So, hindi na ako nakagraduate. Kumbaga, lito rin ako sa buhay. Dahil nga, yun ang paniwala ko, parang wala yata akong mararating. Parang pinaniwalaan ko for the longest time na bobo talaga ako eh. And then, yun, na-open ako sa isang network marketing. Doon ako nagkaroon ng hope and pag-asa. Hindi ko makalimutan eh. Yung sinabi mo, visual din yun ha. Yeah. Kasi, di ba, pinalo ka na may pako pala, nasugatan ka, pero naghilom. Naghilom. Yes. Pero, may hindi ko makalimutan na istorya eh. Hindi ko lang alam po narinig mo na ito. Kasi may isang bata na hindi daw niya makontrol ang kanyang galit. Ang sinabi ng kanyang nanay, tuwing ikaw ay nagagalit, lumabas ka, at sa natin, sa may parang bakod natin, kumuha ka ng isang pako at martilyo, ihampas mo dun. So, araw-araw, pag nagagalit siya, dun mo ilabas ang sama ng loob mo. So, siguro, sa loob ng isang buwan, nakadalawampu siya. Ngayon, pagkatapos ng isang buwan, sinamahan siya. 20 na yan. Ngayon, isa-isa mong tanggalin yung pako. Nung tinanggal niya yung pako, ngayon, ano napansin mo? Sabi niya, may butas. Sabi niya, tuwing ikaw ay nananakit ng tao, yan ang naiiwan mo sa ibang tao. Nagkakaroon niya ng butas sa buhay ng isang tao. Grabe. Grabe yung lesson na yung coach. Yun, magpatuloy tayo. So, paano mo na-overcome yung pain na yun? Nung sinabi mo na pumasok ka na at nag-networking ka. Ayun, nung nagne-networking ako, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi ng pera sa mga magulang ko from that day on. True enough, yun yung ginawa ko sa buhay. Ilan taon ka pala nun? 19. Wow. 19 years old. Sa mga unang buwan ko, lugi. Hindi kumikita dahil lugi sa pamasahe, lugi sa pang-mobilization. Kasi yun ang trabaho ng networker eh. Dati wala pa namang internet, wala pang social media. So talagang manual ang recruitment mo. Nangingilala ako sa bus. Kinapalan ko yung mukha ko kasi bobo ka na nga. Tapos mahina pa ang loob mo. Walang mangyayari sa'yo. Yun yung naisip ko nun sa sarili ko. So parang survival mode ako nun. So kailangan, kung mahina ka, kapalan mo na mukha mo. Sipagan mo na. Tama. 'Di ba? Baka sakaling may makuha kang resulta. And fortunately, tumagal ako sa network marketing for 2 years mahigit. Nagka-resulta ako. Oh. So, nabili ko yung first car ko. Bukod doon, dahil kumikita na ako ng malaki, umabot sa nag-100,000 ako or more. Alam ko, nasa 170, 200,000, linggo-linggo yun. Wow. Sa networking, naging top earner ako. So yun, nagka-resulta ako. Nagkaroon ako ng mga 3 sasakyan, nagkaroon ako ng kahit pa paano, pera. Yun ang nangyari sa akin. Pero, kaya naging follower ako ng isang Chinkitan, it's all because ang dami mong kinita, pero walang natira sa'yo. Naubos sa akin yun, buwan lang. Naubos sa akin lahat ng kinita ko. Kasi nung nagne-networking ako, unfortunately, nagsara yung kumpanyang top earner ako. Nagsara sila, nag-overpay out. So, ibig sabihin, dahil nagsara, naputol yung income. So, imbis na pumasok ako sa networking ulit, dahil may pera ako, enjoy ako masyado, binata ako eh. Lahat ng klase ng kasiyahan sa buhay, ginawa ko. So in other words, nag one day millionaire ka na ubos na yun? Hindi naman one day, coach. Inabot naman ng
mga 3 buwan. Dahil wala akong pinagkakakitaan, nabenta ko na rin yung sasakyan, naubos yun. Pero magbalik tanaw tayo ulit na one step backward lang tayo. Hindi natin na-close yung sa ama mo eh. Eh, kumita ka na eh. Meron ka nang kinikita 100,000 eh. Nung kumikita ka na, ano na sinabi ng tatay mo? Yun ang pinakamaganda. Nung nagparada ako ng sasakyan, gusto mo, basagin ko yung salamin ng kotse mo, ang yabang-yabang mo, may sasakyan ka na. Hindi ko makakalimutan yon. Whether tama ang gawin mo, whether mali. Mali ka pa rin. Mali ka pa rin. Kaya yung hate, lumaki ng lumaki. Kasi pinipilit mo naman sanang maging mabuting anak, maging matagumpay sana sa buhay. Kaso nga lang, kahit verbal support, wala akong natatanggap noon. Never kong narinig sa mga magulang ko na, uy, ang galing mo, uy, ang husay mo. Nung mga panahon na yon. Ganun na nangyari. Guys, as you hear this backstory of RDR, nakikita nga natin, di ba? Tagumpay, successful. Pero yun nga, sa likod ng tagumpay ng isang tao na hindi natin alam, may mapait na karanasan. At kung bakit siya naging ganun, dahil nga sa sa pagsubok. At ito ang humubog sa kanya, lalo siyang naging matagumpay. So ngayon, pagpatuloy na natin. So, from nothing to something, from something to nothing. As in zero ka talaga. Yung sasakyan mo, nabenta mo lahat? Nabenta. Balik ako sa bahay ko. Sa bahay ng nanay ko, tsaka tatay ko. Ayun na naman. Ano nang sabi ng tatay mo? Ayun. So, nung bumalik ako doon, syempre, talunan ka di ba? So, balik ka. So, wala akong trabaho. For 2 months, not 2 months, 2 years. Woo. Naging standby ako. So, in other words, you went through depression during that time na hindi mo naalaman. Hindi ko alam Yun. Yun pala yun? Hindi, kasi pagka natalo ka at saka ayaw mo ng yung parang you retreat Parang wala ka mo ng pakialam sa mundo. Pero yun ang defense mechanism mo. So, depression yun, Coach? Yes, it's your defense mechanism to protect yourself na ayaw mo muna sumubok. Kaya at least, di ba, safe ako. Yes. So yun, naging standby ako for 2 years. Then afterwards, medyo nagkakapag-asa ako sa buhay. Nagkaroon kasi ako ng girlfriend nun Yun yung maganda ron, yung napang-asawa ko rin naman. Wow. Dahil nagkaroon ako ng girlfriend, ginawa ko nun, nag-apply ako trabaho. So, trabaho ako as call center agent. Si Boss RDR, nag-call center agent? Oo, sa One San Miguel Building Data Track. Yun ang pangalan ng company. Anong taon? 2007 hanggang 2009. 2 years? Hindi ba yan? Parang ito lang sa atin lang at saka mga nakikinig at nanonood. Hindi ba humbling yan? Ang mas masakit yan, Coach, ganito Yung mga kapatid ko, may mga negosyo sila. Yung mas nakakatanda sa akin, yung panganay namin, tsaka yung pangalawa. Nabigyan sila ng hanap buhay. Ako, dahil ganun ako, trabaho ko sa sa call center, hindi ako pagtiwalaan magkaroon ng negosyo. So yung puhunan ng mga kapatid mo? Galing sa mga magulang ko. So lalo bang sigurong nagtanong ka at lalo bang lumalim ang Hindi. Masaya din na experience para sa akin dahil, syempre, kasama ko yung, ko nun jowa ko nun yung girlfriend ko. So, na-enjoy ko naman din yung pagiging empleyado. Siguro, nung mga panahon na yon, may galit ka, may puot ka, may inggit ka, hindi mawawala yun. Ipokrito naman ako kung sabihin ko hindi ako nainggit. Kaso nga lang, na-enjoy ko rin yung ganong klase. Tama yun. It humbles me. Yeah. Na, okay, baka para dito ako, para sa call center talaga ako. After 2 years, ano nangyari? Nakita kasi ng mga magulang ko na parang medyo malapit na ako mag-asawa dahil nga lagi na kami magkasama ng girlfriend ko. Pinagtiwalaan naman nila ako. Ito, ngayon ko lang ikukwento. Pinagtiwalaan nila ako, nagtinda ako ng itlog sa palengke. So, buong angkan namin lahat doon kumita. Yung iba doon yumaman. Sa pagtitinda ng itlog. Pinagtiwalaan ako, pinagtinda ako ng itlog. After ilang buwan, kinuha sa akin yung itlogan. Kasi ako lang sa buong angkan namin ang hindi kumita sa pagtitinda ng itlog. So imaginein mo, nandun ka na sa lugar na kung saan yumaman buong angkan mo, nilagay ka na sa magandang pwesto, and yet nalugi ka pa. Anong isipin mo nun? Di, bobo talaga siguro nga ako. Yun ang naiisip ko nun. Baka talagang mahina ako sa buhay. Pagkatapos nun, nagtinda ako ng tapsilugan sa palengke. Nalugi. Nagtinda ako ng scramble. Nalugi. Nag-buy and sell ako ng motor, hindi ako nag-assess sa LTO. Yung nabebenta ko palang motor, galing na sa karnap, galing sa nakaw. Napunta ako ngayon ng Kamkaringal, nagkaroon ako ng kasong anti-fencing. Buti na lang, hindi nagtuloy yung kaso. Puro lagapak yun. Tapos pinagtinda ulit ako ng itlog sa ibang lugar naman, sa Novaliches area. Dahil sabi ko, ito, malayo na sa mga kamag-anak ko, wala nang competitor. Nalugi na naman. Huh? So, talagang hindi para sa akin ng
pagninegosyo, yun ang naisip ko talaga dati. Ngayon, nagtuturo ka ng pagnenegosyo. Siyempre, sabihin ng tao, ba't ako makikinig sa isang tao na wala namang napatunayan? Because hindi naman dun huminto ang buhay ko eh. Kaya dapat sigurong kapulutan din ng aral. So nalugi ako. Sige, tuloy ko yung kwento. So nalugi ako sa pagtitinda ng itlog, and then here comes, dumating sa point na nalulugi na lahat, bumalik ako ngayon sa networking. Pagbalik ko ng networking, kahit papano, kumikita ako ng pakonti-konti. Nag-decide ako ngayon, mag-aasawa na ako. So, nung nag-asawa ako, magmula nun, humiwalay na ako sa poder ng mga magulang ko. Ilan taon ka nun? 27. Unang naging negosyo namin, ako nasa networking, yung asawa ko nasa call center. Dumating sa point na wala akong kinikita sa networking nun. Walang income na pumapasok dahil siyempre nag-uumpisa ka. Yung asawa ko naman, dahil trainee siya, ang sweldo niya nun is less than 10,000. Wow. Ang upa namin sa bahay is 6,000. Namamasahe siya papunta pabalik. Dumarating sa point na halos hindi kami kumakain. Naranasan ko yun. At hindi ako makalapit sa mga magulang ko. Dahil nga alam ko lalaitin na naman ako. Ang pinakamasakit nito, yung pera namin sa kasal, naubos pa. Naubos na lahat yun, tapos nawalan kami ng pera. Fast forward, nagkasakit yung magulang ng asawa ko. Nauna yung nanay niya. Sumunod yung tatay niya, nagkasakit. Halos sabay. Nung nagkasakit yung nanay nung asawa ko, nasa ospital kami sa public ward. Sa public hospital, meron diyang tinatawag na charity ward. Yun ang hindi ko makakalimutan. Ito magandang kwento to. Sa charity ward, hindi tao ang turing sa inyo doon. Ang turing sa inyo doon, masahol pa sa hayop. Buti pa yung aso pag na-ospital may mag-aalaga. Dito, isang doktor, ang katumbas, 50 o mahigit pa na pasyente. Paano ka maaalagaan? O eto na masakit. Nagkaroon ng komplikasyon yung nanay ng asawa ko. Dadali na namin sa sementeryo. Wala kaming pangpalibing. Eto mga boss, buong buhay ng nanay ng asawa ko, umuupa yun. Nung namatay, umuupa pa rin. Umuupa kami ng nicho. Ganon pagka hindi ninyo dinisiplina ang sarili nyo sa pera. Ganon kahirap. Ako, wala akong malapitan. Sumunod naman, 2012 yan lahat. Yung tatay ng asawa ko, ganon din, namatay. Hindi naman sila namatay dahil sa sakit eh. Walang panggamot. Namatay yung nanay at tatay ng asawa ko dahil mahirap sila. Yun ang totoo nun. Kasi stroke, ang daming gumagaling sa stroke. Therapy lang ang kailangan. Gamot lang ang kailangan. So kung tatanungin niyo ako kung ang pera ba ay nakakarugtong ng buhay ng tao, nakakarugtong ng buhay ng tao. Yun ang totoo ng buhay. Na kapag ka mahirap ka, basura ka. Yun ang na-realize ko at that moment, at that time. Though meron kang mga taong po pwedeng lapitan, po pwedeng hingan ng tulong, pero dahil ang tingin sa akin is wala akong mararating sa buhay, lahat na lang ng negosyong pinagtiwala sa akin na lugi, lagi akong pinapalaya sa bahay namin. So, tiniis ko na lang. Kumbaga, sige na, ito na yung given ng buhay. Kung ganyan, Raymond, sipagan mo na lang. Galingan mo na lang. Ayoko mangyari sa asawa ko at sa akin at sa magiging anak ko. Yun nangyari sa mga magulang niya. So, paano nagbago ang takbo? Hindi na ako nagpakita sa mga magulang ko ng ilang taon. Talagang dinedicate ko. Kaya yung sipag, yung tiyaga, yung diskarte, yung talino, yung pamamaraan, lahat inaral ko, lahat ginawa ko, and guminhawa ang buhay namin kahit papano. Nagkaroon ako ng resulta. Kaya kung ako tatanungin, si RDR, bakit natuto sa buhay yan? Utang na loob ko to sa industriya ng network marketing. So, anong nangyari sa akin? Kumita. Pero hindi pa doon natatapos yung pagsuot. Grabe talaga, roller coaster talaga buhay ko. Ang nangyari naman sa akin noon, doon sa network marketing na pinagtatrabahuan ko, nawala naman ako doon. Because there will come a time that you will realize all your hard works, all your sacrifices, is kailangan may halaga yun, may value yun. So, naghahanap ako ng next level sana sa buhay ko. Unfortunately, instead of mabigyan ng puwang yung gusto ko sanang suggestion and all, tinerminate ako sa kumpanya. Tinanggal ako. Guys, ito naman po, yung tinatawag natin na politics. Sa kumpanya na pinapasukan mo, or if not naman, may partners ka, yun lang, siguro, hindi lang kayo nag-a-agree. So, nangyari, na politika ka. At yun ang pinakamasakit. Di ba, yung pinagtrabahuan mo ng taon, bigla na nang mawawala ng parang bula. So, paano ka nakabangon muli sa ganun? So, at that point, nung na-terminate ako, dito wala na ako ng kabuhayan. Tama. So, nawala lahat ng income ko.
Ang pagkakamali ko noon, nakakuha ko ng konting pera, i-denown ko sa condominium. So, denown ko, low down payment. Siyempre, pag denown mo condominium, bare yan eh. Nagpa-interior ka ngayon. So, inayusan ko ngayon. Gumanda naman yung condominium ko. Naguhulog ako ngayon ng 80,000 monthly. Ang nangyari doon is naputol yung income ko dahil tinerminate nga ako. Katatapos lang magawa ng interior ng condominium, kalilipat lang namin doon, isang buwan pa lang, tapos nawalan ka ng income. So, saan mo ngayon kukunin yung 80,000? Inubos ko lahat ng pera ko doon. Nung mga unang mga buwan, nadidiskartehan ko. Bebenta ako ng ganito, alok ako ng ganito, benta ako ng ganito, alok ako ng ganito. So, nabuhay. For a time, bumalik ako sa networking, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko doon. Ibang company na naman. Talagang huminto na ako sa networking. So, nung huminto ako sa networking, eto na, naghuhulog ako. Walang Walang regular na kita. Ginawa ko, may isang kaibigan ako na may burger patty. Yung nanay ko naman, merong colored buns. Nagtayo ako ng burger na business. Ito yung maganda. Tayo ako ng burger na business, nung binuksan namin, kumikita, coach. 4 months, 20 branches. 4 months? Ako ang may-ari ng Rainbow Burger. Oh! Yes. Akin yun. So, naging milyonaryo ako. Kumita. Okay. Ito malupit. Dahil hindi ka nga marunong sa operation naman pagdating sa traditional business, yung kapartner ko naman, yung binibenta naming patties, yung binibenta namin ng mga sobrang tumaas na yung presyo. Cost of goods. Cost of goods. Kasi nagmahal ang baka, nagmahal ang mga stocks. So, ang nangyari ngayon, hindi na namin masupply ng base doon sa presyo ng menu. So, kailangan namin magtaas ng menu. So, nung nagtaasan na yung menu, doon na nagkalugi-lugi yung negosyo. Wala nang bumibili, nagbi-bleed na kami kada pwesto. At ang masakit niyan, may mga nag-franchise sa amin na hindi kumita. Ginawa namin, nag-part ways kami, close down namin yung negosyo. So, lugi na naman. So, ang tanong, bakit ko pakikinggan si RDR? Mamaya niyo malalaman. Puro lugi yung negosyo pinasa ko. Grabe naman. After Rainbow, what happened next? Nawalan na akong pera. Wala na akong maihulog sa kondo. Dumating sa point na 6 na buwan na akong hindi nakakahulog. Palalayasin na ako. Napakaswerte ko talaga. Kung meron sigurong paborito ang Diyos, isa ako dun. Masasabi ko, isa talaga ako dun. Bakit kamo? Nung nawala na yung lahat na yan, may dumating naman sa akin na employment opportunity. Nakilala ko yung boss ko. Si Boss Ian. Sabi sa akin ni Boss Ian, Raymond, magaling ka dito ka sa akin magtrabaho. So, I humble myself. Kahit may negosyo kang naging successful, failure pa rin yan. Ang dulo, trabaho ako ulit. Trabaho ako as sales ng isang direct selling company. So, nung nagbebenta ako doon, nakitaan niya ako ng potential. In a span of 3 months, more than 10 million yung benta ko ng sabon. Gulat na gulat siya. Raymond, paano mo nagagawa makapagbenta ng sabon? Nag-aaral na ako ng e-commerce noon. Nag-aaral na ako ng benta-benta online. So, nabenta ko yung mga produkto nila. Pinatawag ako ngayon ni boss, ginawa akong top management. So, pagdating doon sa top management, dahil close na kami ni boss, yun, minimentoran niya na ako. Halos gabi-gabi yun. Sa bahay nila, sa Forbes. Doon ko rin na-experience na noong December 2018 na magkaroon ng pinakamalaking bonus. Di ba, natatandaan mo, Coach, di ba hindi na ako nakakabayad ng kondo? Yeah. Si mentor, boss ko, noong December, binigyan niya ako ng 500,000 pesos cash as bonus. Nakabayad ako ng kondo ko. Iyak ako ng iyak nung pag-uwi ko. Sabi ko, grabe, kung kailan hirap na hirap ako, tsaka ka naman nagpadala ng pambayad. Imagine mo, hindi ko na ine-expect. Kala ko mapapalayas na lang kami doon. Nabayaran ko yung kondo. But, ilang buwan lang after nun, umalis ako, nag-resign ako sa company. Mas pinili ko na siguro, kaya ko na siguro magnegosyo. At ang nakakatuwa dun sa mentor ko na yun, sabi niya, okay yan Raymond, magsolo ka na. Gusto ko yumaman ka, gusto ko pag nagkita tayo, successful ka na rin. Ganun ang nangyari sa akin. Ang isang tunay na mentor ay hindi na-insecure kung mas lalo pang nagiging matagumpay at mas magaling yung tinuturuan niya. Yun, isa pa yun, Coach. Talagang blines niya ako. Gusto niya akong umasenso, gusto niya akong yumaman. Then afterwards, ayun, nag-resign ako. Back to zero ka ulit, technically. Yes, back to zero ako. Tapos, yung kondo kasi nagbi-bleed, binenta ko. So, binenta ko yung kondo ng 700,000. Nabenta ko naman siya. Although, luging na ako doon. Pero okay lang. At least, ang importante, makapag-umpisa lang ulit ako sa buhay. So, nung nabenta ko yung kondo, nag-attempt ulit ako magnegosyo. Nagbenta ako ng sarili ko na. Skincare yung kay Labos. Nagbenta rin ako ng skincare. So, una, kumita
Kumita naman ako doon siguro mga roughly mga 300 to 500,000. Nasa mga ganong amount. Nagbenta ako nun yung Pibo Blooming Jelly Mask. So, bumenta kami ng 10,000 pieces. Afterwards, humina na yung benta. So, hindi ko na nabenta yung ibang produkto. Pero hindi naman ako nalugi. So, kumita na ako. Ayan So, hindi na ako nalugi. Then, afterwards, nakakita naman ako ng opportunity sa aesthetic clinic. Nakita ko maganda yung potential ng negosyo. Nagtayo din ako ng sarili ko. So, nanggaya ako. Kaya ako, sinasabi ko, okay lang manggaya ng negosyo, basta i-improve mo. So, ginaya ko yung negosyo. Ayun, so, kumita na ako. Doon na yung umpisa. Unti-unti, yan. Kumikita na ako. Anong taon yun? 2020 and 21. Nagbukas ako ng aesthetic clinic. Paano yun? Kasi pandemic, di ba bawal, yung physical, Teka lang, coach, may nakalimutan pala ako. Eto pala yon. Pagkatapos nung yung maiksing ko dun sa aesthetic clinic, nagkaroon pala ako ng sarili kong kumpanya. Ano? Yun yung pinakamalaki kong kinita. Ano? Etong kumpanya na to, nung pandemic, kami ho ang nagpauso ng negosyo sa loob ng bahay na magtitinda ka ng milk tea. Oh. So, bebenta namin yung logo, bebenta namin yung konsepto ng negosyo. Ang ipa-franchise mo sa amin, technically, yung intellectual rights nung mga ginagawa namin. Plus, tutulungan ka pa namin how to sell it online through franchising. Umabot po ng 800 yan. So, in other words, ikaw ang supplier. Yes. Bilang supplier, saka ikaw syempre lahat, kung umorder, kahit na 5%, 10%, malaking volume yun. Malaking volume. So, doon ka talaga kumita. Pero yung kumpanya na yun kasi, may mga business partner ako doon. Hindi kami nagkasundo, especially nung papatapos na yung pandemic, because I've been working hard to establish, to build the company, and yet hindi ko nakikitaan ng support yung mga kapartner ko. Kaya doon sa mga may business partner dyan, kung hindi na ninyo nakikita na mag-grow kayo doon sa partnership ninyo, you do not end the friendship, but you can end the partnership. Uy, alam niyo, ito lang, malalim yung sinabi niya. Mas maganda na kayo ay maghiwalay bilang partners, pero hindi masisira ang inyong relasyon bilang kaibigan. Yes. So pagkatapos noon, aesthetic clinic, paano nag-umpisa na ang Boss RDR sa online? Yan. So, nung nag-resign ako doon, so kasama ko na lang si Wendy. Yon. So, dalawa na lang kami. Employee ko siya dati. Sabi ko, lika tayo kumpanya. Kasi buong pandemic, siya kasama ko. Hindi ako iniwan eh. Mahal na mahal din ako ng tao na eh. Sabi ko, ibang klase itong tao na to. So, sabi ko, worthy itong tulungan. So, yun. Nagtayo kami ng business. Yun na yung RDR Business Solution. Ito na yun. So, paano siya nag-umpisa? Di ba? Siyempre, gumagawa ka ng content. Naalala mo ba yun? Actually, ito ang start ng content namin. Hindi talaga ako ang gagawa ng content. Meron kaming artista na kasama namin dito sa bahay at business partner ko rin dati. Tinayuan ko siya ng studio para maging content creator siya. Is natapos na yung studio. Nakapag-interview naman siya. Na-monetize naman yung YouTube niya. Ang naging problema, hindi naging consistent. Biglang wala na ngayong use yung studio. Sabi ko, patay. Ano kaya magandang gawin? Tinatanong ko sarili ko, may manonood kaya sa akin pag gumawa ako ng content? Sabi ko, bahala na. Ang ginawa ko noon, dahil hindi ko alam ang content, nag-live streaming muna kami. Talagang effective. Una pa lang. Daming nanonood, coach. 2. Akala ko maraming manonood. Pero ako, sige lang salita, sige lang ang project sa camera, sige lang ang basta. Mo, kahit walang manonood, okay lang yan. Live stream ka pa rin. So, anong nangyari sa akin noon, coach? Ito yung maganda. Cut ng editor ko yung video. So, kumbaga, yung 2 oras na live stream, gumawa siya ng maraming content. Nilinis niya. Walang sound design, raw. Salita ko lang. Talking head. Iner namin yung okay lang mangopya, okay lang manggaya. Nag-trending, daming views. 2 milyon isang araw. Sumunod na video, apply ulit namin, same technique. Hindi nag-up, pero nag-views. Sumunod, nag-trending. Hanggang sa diretso na yung malalaking views, talking head lang yon. Dumami na, eto na, nakaramdam na kami. From 1,000 followers, naging 5,000 followers. After a week, nagulat kami, 10,000 followers na. After a few days, naging 15,000, naging 20,000. Dumami. May community na nabubuo. Ang ginawa ko, mag-Zoom meeting tayo, free, for 21 days. Wala silang babayaran kahit piso. Ituturo ko sa inyo ang sikreto kung paano maging successful sa buhay. So siguro naman, may lisensya na ako para magturo. Kasi nagsasucceed na yung ginagawa ko eh. Tama. So lahat ng failure ko ng mga nakaraan,
kinorek ko na. Tama. Lahat ng pagkakamali ko, pagiging bulagsak ko sa pera, pagiging hindi ko inaayos yung operations ko, hindi ko inaayos yung logistics ko, hindi ko inaayos yung finance ko. Nung nagnegosyo na ako ngayon, inayos ko na lahat. So, nung dahil naayos na lahat, pati handling ng tao, naayos na lahat, yun yung sinishare ko ngayon sa social media. Kaya tatanungin niyo ako, bakit kayo makikinig kay Boss RDR? Galing po yan sa life experiences ko, sa sobrang dami kong failure na pinagdaanan sa buhay ko. Na naayos ko yun in a very hard way. Na kailangan kong pagdaanan lahat ng mga trial and error sa buhay. Ito yung masarap na pakiramdam. Nagkapera kami malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Hindi ako naglalabas. Anong ginawa ko? Gasto sa production. Ano kailangan? Office, tayo office. Ano kailangan? Computer, bili computer. Ano kailangan? Camera, bili camera. In-improve ko na lahat. Kasi ang sabi ko, kung ang basihan ng mga tao sa coach or mentor na pakikinggan nila is dapat successful, dapat sa background pa lang success na kagad na nakikita. So ngayon, ang nangyari nun, hanggang sa nagkaroon ako ng podcast, ng RDR Talks. Hanggang sa naging brand accelerator na ako ngayon. So, yun na yung nangyayari sa akin ngayon. Fast forward ko na lang. So, kumbaga, 2021, trabaho, pukpukan, araw-araw, walang tulugan. Gawa tayo ng content, gawa tayo ng show, gawa tayo para sa mga negosyante, mag-help tayo ng community. Pagdating sa community, free. Paano ka kumikita kung laging libre ginagawa mo? Ito ang process. Magbigay ka ng sobrang laking value sa mga tao. Sobrang laki, bigay mo lahat. Maniwala ka sa akin, kung tamang tao yan, tinulungan mo, babalik sa'yo yan. Boss RDR, paano kita tutulungan? Boss RDR, paano ko makaka-add ng value sa'yo? Boss RDR, ano pa pwede kong ibigay sa'yo? Bottom line of the story is, paano kayo maman? Simple lang. Kapag marami kang taong tinutulungan, papagyayamanin ka ng Diyos. Guys, ito lang importante to, no? Siguro, as we wrap up this episode of ours, yung sinabi kanina ni Boss RDR na mahalaga na sana wag nating palagpasin. Nung siya ay kumikita, ipon. Kita, ipon. Kita, ipon. Pero ano ginawa sa ipon? Hindi lang inimbak. Binalik sa negosyo. Bumili na equipment. Pinaganda ang set. Kaya kailangan po natin matutunan yan. Pag kayo ay kumikita, mag-ipon ka, magtabi. Anong gagawin mo? Ibalik mo sa negosyo. Huwag mo ipan-travel. Huwag mo ibili ng mga gusto mo sa buhay. Unahin mo muna, palaguin mo negosyo. Pag lumako na yung negosyo, doon ka pumitas. At pangalawa, yung nga sinasabi, kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, gusto mo talagang magkaroon ng matagumpay na negosyo. Ang layunin ng negosyo, yes, para kumita, para mabayaran na expenses. Pero kung ang talagang pinangahangarin mo, ang business model mo, it's all about helping other people to solve their problems. Kung ang pangarap mo talaga, gusto mo lumaki ang negosyo mo, ang dapat hanapin mo is just help enough other people to get what they want. And you will also get what you want in life. Kaya nga, Boss RDR, siguro ito yung magandang pagkakataon, no? Na what if kung magsama tayo sa isang event? Alam mo, it's a privilege, Coach. Di ba? Ako talaga, sa totoo lang, ikaw talaga yung isa sa, siguro yung maturity ko sa buhay, ikaw ang ambag mo yun because of your content. Kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, di ba nakakapag-ipon ako? Wala ko ibang pinakikinggan nun kundi Chinkitan. Di ba? Kaya ako, it's a privilege para sa akin na makasama ang isang Chinkitan sa isang training and coaching session. Kaya guys, kayo, what if kami magsama sa isang event? Ano? Join ba kayo? Type join sa comment section kung kayo ay magjo-join. Kaya nga, para sa mga tao nagta-type na ng join, may maganda akong balita sa inyo. Yes. Meron kami isang special event na pagkasama. Ang tawag po namin ay Nego Ascenso. Nego Ascenso, yan. Paano mag-umpisa, paano mag-launch, yes, at paano magpalaki. Yes. Ng at negosyo. Kung paano hindi malulugi kasi yan ang pinagdaanan ko ng maraming beses. So ito yung gagawin po namin. Ako mag-uumpisa sa paano mag-umpisa at paano mag-launch. Pero yung paano magpalago, business acceleration, yes, iiwan namin yan kay Boss RDR. Kaya guys, all you need to do is just right now, go to the comment section and type the word called Ascenso. Ascenso right now sa comment section. Hanapin nyo na lang po yung link sa baba. RDR, bilang pangwakas, siguro, ano maipapayo mo sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Para sa mga talon na bigo, para sa mga nawawalan ng pag-asa, para sa mga taong pinanghihinaan na ng loob, at para sa mga taong tinalikuran na ng mga mahal nila sa buhay. Ito lagi ninyong tatandaan. As long as humihinga ka, pakikinggan mo tong payo ko. Simple lang. Kaya ka pa binigyan ng hininga, kaya ka pa binigyan ng buhay. May mga nakahandang magagandang bagay sa iyo.
ipapaling mo lang yung paningin ng mata mo sa ibang direksyon. Kasi wala na tayong magagawa eh. Nandyan na yung problema, nandyan na yung mga hirap, nandyan na yung mga pagsubok. Nandito yan. Pero ipaling mo ng konti, mag-iiba na yung pananaw mo. Ano yung makikita mo? Panibagong bukas, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon at oportunidad ito para ipagpatuloy ko ang aking buhay. Maraming salamat, RDR. Thank you, Coach. Mabuhay ka. Maraming salamat din sa mga taong nanood at nakinig. At kung nagustuhan nyo, please do follow RDR at his all social media channel. At parati ko sinasabi sa ating programa na ito, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.